Taong 1974 sa Capiz. Madilim at malamig ang gabi noon sa Barangay San Felipe. Ikasyam ng gabi nang marinig ni Mang Sebio ang malakas na alulong ng aso sa likod ng bahay nila. 3 gabi na itong sunod-sunod, hindi rin siya mapakali. Dahil 3 buntis na babae ang sunod-sunod na nawawala sa kanilang barangay. Pawang walang mga paliwanag kung papaano sila biglang naglaho. Ang tanging naiwan sa mga pinangyarihan ay mga patak ng dugo at amoy ng sunog na buhok. Hindi malayo sa kanila, sa dulo ng looban, may bagong lipat na lalaki. Tahimik ito at tila hindi nakikipag-usap kahit sino. Teryo ang kanyang pangalan. Payat ito, kayumanggi, laging naka-jacket kahit mainit, at may mata na parang hindi mo mabasa. Sabi ng mga kapitbahay, galing daw ito sa Mindoro, pero walang nakakaalam kung anong dahilan ng kanyang paglipat. Isang hapon, habang naguhugas ng pinggan si Aling Deli, nilapitan siya ni Teryo. "Magandang hapon po, Aling Deli. May natitira po ba kayong gulay na pwedeng ibili?" Ay oo, iho. Meron akong talbos ng kamote at ilang pirasong kamatis dito. Sandalit kukunin ko lang. Habang kinukuha ni Aling Deli ang mga gulay, tahimik lang si Teryo. Pinagmamasdan nito ang paligid. Malawak ang bakuran ni na Aling Deli, pero ang mas naging interesado kay Teryo ay ang ginagawang kulungan ng baboy sa may gilid. "Maglalagay po ba kayo ng baboy dyan?" Oo. Para kung sakaling may dumaan na aswang, at least may pangalis kami ng malas. Sabi nga ng matatanda, takot daw sila sa amoy ng buhay na hayop. Tumango si Teryo, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang di sapat ang mga ganitong panlaban dahil ang mga aswang na gumagala ngayon sa lugar nila ay hindi basta-bastang nilalang. Sa kabilang dako, may 3 kabataan na madalas maglaro sa may poso. Sila ay sina Nardo, Pilo at Lina. Magkababata sila at magkakapit bahay. Madalas silang mamasyal malapit sa ilog kahit inaabot ng madilim. Isang gabi pauwi na sila mula sa ilog nang may narinig silang parang kuliglig pero may halong iyak ng bata. Narinig niyo yun? Oo parang may umiiyak. "Naku, wag na tayong tumigil, baka aswang yan." Habang naglalakad sila, biglang may sumulpot na isang nilalang mula sa mga puno ng kawayan. Isang matandang babae, nakayuko, may dugo ang ngipin. Mabilis itong sumugod sa direksyon nila. Takbo na tayo! Takbo na tayo! Naghiwa-hiwalay sila ng daan. Tumakbo si Lina papunta sa bukid, si Pilo sa sapa, habang si Nardo ay dumiretso sa kalsada. Subalit bago pa man makuha ng nilalang si Lina, isang figura na parang may usok ang pumalot sa paligid. Mula doon, lumitaw si Teryo. May hawak siyang matalim na gulok na tila hindi karaniwang bakal. Sa isang iglap, tinaga niya ang nilalang sa may batok. Sumirit ang maitim na dugo at malapot mula sa katawan ng aswang. Nang makita ng 2 pang bata ang nangyari, napatigil sila. Ang bangkay ng matandang babae ay nagbalik sa anyo ng isang itim na malaking paniki. Kuya Teryo, anong klaseng tao ka? Tanong ni Lina. Hindi sumagot si Teryo. Pinulot niya ang panyo sa bulsa. Pinunasan ang kanyang gulok at saka tumalikod. Kinabukasan, usap-usapan na sa barangay ang natagpo ang katawan ng isang matandang babae sa gulod. Butas ang batok at wala ng dugo sa katawan. Hindi siya taga roon pero may nagsabing nakita ito ilang araw ang nakakalipas na naglalako ng halamang gamot sa palengke. Dahil sa takot ng mga tao, pinatawag ng kapitan ang lahat ng kalalakihan upang magbantay tuwing gabi. Ngunit nang tanungin kung sino ang pumatay sa aswang, walang makasagot. Si Lina lang ang may lakas ng loob na magsalita. Si Kuya Teryo po. Ang sumagip sa amin. May hawak siyang kakaibang gulok Hindi ko nga alam kung saan niya kinuha yun. Pero hindi po siya ordinaryong tao.
Lumingon sa kanya ang ilan, pati ang kapitan. Anong ibig mong sabihin, Iha? Hindi ko alam, kapitan, pero nung tumaga siya, parang may liwanag na lumalabas sa katawan niya. Mula noon tahimik na lang si Teryo. Hindi na siya lumalabas ng bahay maliban na lang kapag gabi. At kung kailangan na hindi inaasahan. Pero tuwing may nawawala o may naririnig na iyakan sa dilim, tiyak ba'y matatagpo ang bangkay ng aswang kinabukasan. Laging hiwa sa batok, laging nawawala ang puso, at lagi may naiwan na puting bulak sa dibdib ng nilalang. Lumipas ang ilang araw, naging tahimik muli ang barangay San Felipe. Pero hindi ito tunay na katahimikan. Parang bagyo na nagbabadya, nag-aantay lang ng tamang oras para umatake. Tahimik lang ang mga tao pero ramdam ang takot sa mga kilos nila. Lahat ng buntis sa barangay ay hindi na lumalabas ng bahay. Pinagbabawalan na rin ang mga bata na maglaro sa labas kapag gabi na. Si Teryo, tulad ng dati, tahimik lang. Hindi siya kilala ng marami sa barangay, pero mula nang mailigtas niya si Nalina, nagsimula na siyang obserbahan ng ilan. Si Nardo at Pilo, madalas na tumatambay malapit sa kanyang bahay para lang silipin siya, pero hindi nila magawang lapitan. Isang gabi, habang nasa harapan ng kanyang kubo si Teryo, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Marahan at tila nagmamadali. Boses mula sa labas iyon at nagsabing, Tulong mo kami. Si Aling Manda, nawawala. Binuksan ni Teryo ang pintuan. Nasa harap niya si Kapitan Raul, kasama ang dalawang tanod, si Ben at si Isko. Halata ang kaba sa mga muka. Teryo, ikaw lang ang natitirang makakatulong sa amin. Nawawala si Aling Manda. 6 na buwan na siyang buntis. Huli nakita siyang nagwawali sa likod ng bahay nila, bandang 8:00 pa kagabi. Paggising ng asawa niya, wala na ito. Hindi kaagad sumagot si Teryo. Kinuha niya ang kanyang itim na gulok at isinuksok ito sa baywang. Kumuha din siya ng maliit na supot na may lamang pulbos. May ideya po ba kayo kung anong direksyon siya nagtungo? Wala pero may bakas ng paa sa palikuran nila, parang paa ng hayop. Tumango si Teryo. Tumingin siya sa buwan. Bilog ito at matingkad ang liwanag. Mas malakas ang mga aswang kapag ganitong gabi. Sige tara, sabi niya. Pinangunahan ni Teryo ang grupo. Dinala sila ng mga bakas papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Sa dulo ng ilog kung saan madalas magtago ang mga hayop. Ilang metro ang lalim ng gubat. May mga balite, makakapal na damo at mga tunog na tila hindi galing sa hayop. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Teryo. Pag may nakita kayong parang matandang babae na may baluktot na katawan, huwag niyong lalapitan. Ako ang bahala. Tuloy-tuloy sila hanggang makarating sa isang lugar na may amoy ng nabubulok na karne. Doon nila nakita ang isang maliit na kubo na halos natabunan na ng mga halaman. May usok na pumailan lang mula sa bubong. Nagbigay ng senyales si Teryo. Kumapit sa puno si Isko at pumikit. Ngunit bago pa man makalapit, may marinig silang isang iyak. Mahina iyon at paus. Tulong! Tulungan niyo ako! Wika ng ale. Biglang may kumalabog sa loob ng kubo. Isang matandang babae ang lumabas. May dala itong itak, duguan ang damit at ang mga mata ay pulang-pula. Tumingin ito kay Teryo. Engkanto! Hindi ka rito nararapat! Alam ko matagal mo nang ginagawa to. Dito na to matatapos. Dito na magtatapos ang kademonyohan mo. Bigla silang nagbanggaan. Sa isang kisap mata, naglaban ang dalawa. Parang kidlat ang galaw ni Teryo. Tinaga niya ang nilalang sa braso, pero nakailag ito. Gumanti ng saksak ang matanda pero napigilan ni Teryo gamit ang kanyang palad. Sa halip na sugat, tila umilaw ang balat ni Teryo. Ikaw ang pinadala nila. Oo, matagal na ako nagbabantay. Isang matinding hampas ang pinakawala ni Teryo. Tumama ito sa leeg ng aswang. Tumalsik ang ulo.
Bumagsak ang katawan at agad na naging usok. Naiwan sa lupa ang dugo ang piraso ng balat na parang tuyong dahon. Pumasok sila sa kubo at nakita si Aling Manda. Nakagapos, duguan ng tuhod pero buhay. Pag-uwi nila sa barangay, sinalubong sila ng katahimikan. Walang naglakas na loob na lumapit kay Teryo maliban kay Lina. "Kuya Teryo, salamat." Tumangulang si Teryo. Inilagay niya ang kanyang gulok sa ibabaw ng mesa sa loob ng kanyang bahay. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa langit. Kinabukasan kumalat ang balita na naligtas si Aling Manda. Sa halip na tuwa, may ilang nagtanong kung sino talaga si Teryo. Si Kapitan Raul ay pinatawag si Teryo sa munisipyo para imbestigahan. Teryo, sino ka ba talaga?" Tahimik si Teryo sa umpisa, pero matapos ang ilang saglit, nagsalita siya. "Hindi ako tao. Isa akong nilalang mula sa kabilang mundo. Pero hindi ako katulad nila. Ako ang nilalang na inatasang magbantay sa mga kagaya nilang lumalabag sa batas ng kalikasan." "Batas ng kalikasan?" "Oo. May balanse sa mundo. Hindi lahat ng aswang ay dapat patayin. Pero ang mga lumalampas sa mga hangganan, yung ginagawang libangan ng pagpatay, sila ang dapat mawala." Hindi nakapagsalita si Kapitan Raul. Nang makalabas si Teryo, nakita siya ni Nardo at Pilo. Sa unang pagkakataon, nilapitan siya ni Pilo. "Kuya Teryo, marami pa bang kagaya nila?" tanong ni Pilo. "Oo, at hindi dito lang. Sa ibang barangay, ibang bayan, meron din. Kaya di ako pwedeng manatili dito." Isang gabi, habang natutulog ang mga tao sa San Felipe, nakita si Teryo na naglalakad palayo sa nayon. May dala lang siyang maliit na baga at ang kanyang gulok. Tumigil siya saglit sa may waiting shed malapit sa kalsada. Sa dilim, may dumating na isang figura. Tulad niya, payat ang dalang itim na kahon. "Panahon na para lumipat," wika nito. "May isa pa akong kailangan tapusin dito," sabi ni Teryo. "Sa Sitio Buyong?" sabi ng nilalang. "Oo, may isa pang matandang lalaki doon, pinuno ng isang grupo ng mga aswang. Siya nagpapadala ng mga kasamahan niya sa San Felipe," sagot ni Teryo. Tumango ang nilalang, tila hindi na sila kailangan pang mag-usap. Sa katahimikan ng gabi, sabay silang nawala sa dilim. Kinabukasan, muling nagbalik sa normal ang buhay sa barangay San Felipe, pero hindi sa mga mata ni Lina, Nardo at Pilo. Simula nang masaksihan nila ang kakaibang nilalang na pinaslang ni Teryo, nag-iba na ang paningin nila sa mga paligid. Wala na ang mga dating saya sa paglalaro tuwing dapit hapon. Sa halip, palaging tingin nila sa kadiliman ay pugad ng panganib. Sa kabilang dako, si Teryo ay muling lumisan ng bahay. Hindi na siya nagpaalam. Iniwan niya ang gulok sa ilalim ng kanyang kama, pati na rin ang maliit na supot ng abo. Iyon ang ginagamit niya na panangga. Alam niyang hindi na siya dapat magtagal sa lugar na yon. Bago siya tuluyang lumisan, dumaan muna siya sa Sitio Buyong. Ilang kilometro ang layo mula sa San Felipe. Sabi nga niya, may isa pa siyang kailangang tapusin. Ang Sitio Buyong ay isang liblib na lugar sa ilalim ng paanan ng bundok. Ilan lang ang bahay, karamihan ay kawayan at nipa ang bubong. Madalang ang mga tao rito. Halos hindi lumalabas sa umaga at kung sakaling may bisita, sinasalubong ng tahimik na tingin at walang kibuan. Minsan may naririnig na sigaw sa gabi, pero agad ding tumatahimik. Walang nag-uusisa. Habang binabagtas ni Teryo ang daan papunta sa Sitio Buyong, tumigil siya sa gitna ng isang palayan. May naramdaman siyang presensya. Sa kanyang kaliwa, may gumagalaw sa mga damo. "Wala na kayong tataguan," sabi niya. Lumabas ang isang nilalang. Hubad ang katawan, payat na parang tuyong kahoy. Mahaba ang mga kuko at itim ang mata. "Hindi ka na dapat nakarating pa rito." "Hindi pa tapos ang tungkulin mo.
Sino ka para sabihan ako? Biglang lumundag ang nilalang, mabilis na parang hangin, pero sa isang iglap, nakailag si Teryo at sinuntok ang dibdib nito. Pumutok ang balat, tumalsik ang likido na parang nanlalagkit na langis. Bago pa man makabawi ang isang nilalang, tinaga ito ni Teryo sa leeg gamit ang bagong gulok na nilabas niya mula sa ilalim ng kanyang damit. Tumilapon ng ulo, ngunit hindi ito dugo, kundi itim na usok. Nagpatuloy siya sa paglalakad, samantala sa San Felipe, may panibagong insidente na naman. Si Nardo habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, bandang 6:00 ng gabi, ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatago sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng lumang barong at may hawak na baston. Ngumiti ito sa kanya. Iho apo, tulungan mo nga ako. Naligaw yata ako. Taga saan po ba kayo, Lolo? Dyan lang sa Sitio Buyong. Napakunot ang noo ni Nardo. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Pero sa edad niyang 16 alam niyang may kakaiba sa kilos ng matanda. Sige po, ihahatid ko po kayo. Pero hanggang dulo lang ng kalsada. Tumango ang matanda. Pero habang naglalakad sila, biglang nagbago ang anyo nito. Pumuti ang mata, humaba ang leeg, at unti-unting bumuka ang bibig nito hanggang sa abutin ang dibdib. Agad na tumakbo si Nardo. Sumisigaw siya pero walang tao sa paligid. Sa kalagitnaan ng daan, sumulpot si Pilo sakay ng bisikleta. Sakay na, bilis! Lumundag si Nardo sa likod ng bisikleta at mabilis silang tumakbo pabalik sa barangay. At sa paglingon nila, nakita nilang ang matandang lalaki ay naging parang paniki. Lumipad ng paikot-ikot sa himpapawid. Pagbalik nila sa barangay, agad silang nagtungo kina Lina. Kinuwento ni Nardo ang nakita at agad nilang naisip si Teryo. Bumalik siya sa Sitio Buyong? Baka doon pa siya. Sa Sitio Buyong, hindi inakala ng mga nakatira doon na may darating na kagaya ni Teryo. Sa gitna ng gabi, lumapit siya sa isang bahay na may bakod na kawayan. Doon nakatira si Mang Lario, isang ermitanyong pinuno ng grupo ng mga aswang sa lugar na yon. Lumabas ka na dyan, Lario. Matagal na kitang hinahanap. Nagbukas ang bintana ng bahay. Mula doon lumitaw ang isang matandang lalaking may mapupulang mga mata. Mabagal ang kilos nito, pero ang titig, akala mo'y kakainin ka ng buo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka, Teryo. Pero sa mundong ito, hindi mo kami kayang ubusin. Subukan mo. Sa isang iglap, pumutok ang bubong ng bahay. Lumabas ang 3 nilalang, 2 babae at 1 lalaki, at halos hindi na mukhang tao. Tumalo ng isa sa kanila at sinugaban si Teryo, pero napigilan niya ito gamit ang abong kanyang hawak at itinapon sa hangin. Lumabo ang paligid, nagmistulang usok ang paligid at tila naglaho ang liwanag ng buwan. Doon nagsimula ang matinding labanan. Isa-isang tumilapon ang mga katawan ng mga aswang. Pumutok ang mga laman. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong sityo. Sa huli, si Mang Lario ang natira. Dumudugo ang gilid ng bibig nito, pero lumapit pa rin kay Teryo. Hindi ka tao. Wala kang puso. Tama ka. Dahil ang puso, madaling malinlang ng awa. Sa isang malakas na hampas, tumama ang gulok ni Teryo sa sentido ni Mang Lario. Tumilapon ang ulo nito. Bumagsak ang katawan at agad na naging abo. Matapos ang engkwentro sa Sitio Buyong, bumalik si Teryo sa San Felipe. Hindi siya tumiretso sa kanyang bahay. Bagkus dumaan siya kina Lina sa may bakuran. Nakita niya si Lina, Nardo at Pilo na naghihintay. Alam namin babalik ka. Hindi na ako magtatagal dito, sabi ni Teryo kay Lina. Pero bakit? Kailangan ka pa namin dito eh. Sabi naman ni Pilo. Hindi ako pa matagalan sa isang lugar. Kapag natapos ko ng tungkulin ko, kailangan ko lumipat. Ganoon ang batas namin. Paliwanag ni Teryo.
Kami-kami na lang ang magbabantay rito. Sabi naman ni Nardo. Oo, at hindi kayo nag-iisa. May mga kagaya kong ipinapadala rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. At habang pinapanatili ninyo ang takot sa gabi, huwag kayong bibitiw sa pananalig sa liwanag. Bago pa sila makapagsalita ulit, biglang nagdilim ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at nang tumigil ito, wala na si Teryo sa harapan nila. Kinabukasan, isang ulat ang natanggap ng kapitan mula sa kalapit na barangay. May 3 bangkay ng aswang na natagpuan sa ilog. Lahat ay putol ang ulo. Walang nakakita kung sino ang may gawa, pero sa isang sulok ng damuhan, may nakita silang supot na may kasamang abo. At katabi nito ay gulok na may ukit na salitang hindi maunawaan. Mula noon tuwing gabi, naging mas maingat na ang mga tao doon sa baryo. Hindi na sila lumalabas kung hindi kailangan. Ngunit sa puso ng mga bata, lalo na kina Nardo, Pilu at Lina sa baryong yon, hindi nila makakalimutan ang gabing iniligtas sila ni Teryo. Lumipas ang 3 linggo mula nang tuluyang nilipol ni Teryo ang mga aswang sa Sitio Buyong. Tahimik ang San Felipe. Walang bagong insidente, walang ulat ng nawawala, at ang gabi ay muling naging payapa para sa mga taga-barangay. Ngunit sa puso ni Lina, Nardo at Pilo, hindi maaalis ang pangambang baka bumalik ang panganib. Isang hapon habang nagbabantay sa tindahan si Lina, may lumapit na lalaking mukhang may bagong salta. May dalang sako ng mais, payat pero matangkada. Maputi ang balat at tila banyaga ang dating. Magandang hapon po. May tinda po ba kayong asin dito? Meron po. Ilang takal po? 1 baso lang. Gamit lang sa ulam. Habang iniaabot ni Lina ang asin, napansin niyang malamig ang palad ng lalaki. Para bang hindi dumadaloy ang dugo. Pagkaalis nito, lumapit kaagad si Lina kay Nardo at Pilo. May kakaiba sa lalaking yun. Parang hindi tao. Saan siya tumuloy? Sabi ng nanay ko doon sa bahay ni Manggusting, yung bakanting bahay sa gilid ng sapa. Doon din naglagi yung aswang na babae noon, di ba? Nagtinginan silang 3. Puling bumalik ang kaba. Naalala nila si Teryo ngunit wala na ito. Naisip nilang kailangan na nilang kumilos kahit wala siyang kasama. Kinagabihan pumunta si Lina, Nardo at Pilo sa bakanting bahay. May dala silang lampara, bawang, kutsilyo. Habang papalapit sila, nakarinig sila ng tunog. Huni ng uwak, kasunod ang mahinang iyak ng sanggola. Narinig niyo yun? Parang galing sa loob. Nilapitan nila ang bintana. Sa loob nakita nila ang lalaking bumili ng asin, pero iba ang anyo nito. Mapuputi ang mga mata, mahaba ang dila, at may hinahawakang kulungan na may lamang pusa, duguan at gumagalaw pa. Biglang napalingon ang nilalang sa bintana. Napasigaw si Lina. Tumakbo sila papalayo. Habang papalayo, narinig nilang sumunod ang halimaw. Tumalon ito mula sa bintana at naging malaking paniki. Habang tumatakbo sila sa masukal na daan papunta sa kapilya, isang matandang lalaki ang humarang sa kanila. May hawak itong baston at nakasuot ng mahabang itim na damit. Sumilong kayo rito. Hindi sila nagdalawang isip. Sumunod sila sa matanda at pumasok sa maliit na silungan sa tabi ng kapilya. Huminto rin ang nilalang sa labas, tila natakot pumasok. Sino ho kayo, Lolo? Tanong ni Lina. Hindi agad nagsalita ang matanda, ngunit nang alisin niya ang kanyang sombrero, nakita nilang may marka ito sa noo. 3 bilog na kulay ginto. Kaibigan ako ni Teryo. Ako si Doro. Isa rin akong tagapangalaga. Nasaan po si Kuya Teryo? Nasa kanlurang kabundukan, may tinutugis siyang mas malakas pa sa mga nakikita ninyo. Hindi na po ba siya babalik? Hindi ko sigurado pero habang wala siya, ako muna magbabantay rito. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan, ngunit sa labas ng kapilya, nagmamasid pa rin ang nilalang. Hindi ito umalis
hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, pinatawag ni Doro ang ilang matatandang lalaki sa barangay upang ipaliwanag ang sitwasyon. Dumalo si Kapitan Raul, pati sina Aling Deli at Mang Sebio. Ang nakita nyo kagabi ay hindi ordinaryong aswang. Isa siyang dalakit no na may dugong aswang, nilalang na galing sa punong dalakit. Mas matindi ang lakas niya at kayang gumaya sa tao. Mahirap silang patayin. Paano namin sila mapipigilan? Sabi ni Kapitan. Kailangan natin silang ihiwalay sa pinanggalingan niyang puno. Kapag naputol ang koneksyon niya sa dalakit, madali na siyang malupig. Saan natin siya matatagpuan? May puno ng dalakit sa likod ng lumang simbahang abandonado sa Sitio Lapi. Doon siya kumukuha ng lakas. Nagkaisa ang mga tao. Nagpasya silang puntahan ang lugar kinabukasan. Ngunit bago pa man sumikat ang araw, may isa na namang nawala, si Aling Deli. Habang hinahanap nila si Aling Deli, sinamahan sila ni Doro sa daan patungong Sitio Lapi. Sa kanilang paglalakad, may naamoy silang masangsang na halimuyak, amoy na nabubulok na karne. Nang tumingin sila sa gilid ng daan, nakita nila ang isang sako. Binuksan nila ito at tumambad ang katawan ni Aling Deli. Tuyot na parang piniga. Diyos ko, Sabi ni Lina. Hindi natin pwedeng hayaang madagdagan pa ito. Pagdating nila sa Sitio Lapi, agad nilang nakita ang malaking puno ng dalakit sa likod ng simbahan. Malago ang dahon, makapal ang ugat, at malamig ang paligid kahit tirik ang araw. Habang pinag-aaralan ni Doro ang puno, biglang lumabas ang nilalang mula sa likod. Mas malaki na ito, mas matulis ang kuko, at may mga pakpak na parang sa paniki. Kayo pala ang mga bagong bantay. Hindi ka na makakatakas pa, demonyo ka. Nagbanggaan sina Doro at ang nilalang. Habang naglalaban, sumisigaw si Doro. Putulin niyo ang ugat ng puno, bilisan ninyo! Tumakbo sina Nardo, Pilo at ilang lalaki. May dala silang palakol at itak. Habang hinihiwa nila ang ugat, napapasigaw sa sakit ang nilalang. Nanginginig ang katawan nito at dumudugo ang mata. Maya-maya, isang malakas na hampas ng itak mula kay Mang Sebio ang tuluyang nagputol sa pinakamatandang ugat ng dalakit. Sa parehong sandali, nagsimulang magliyab ang katawan ng nilalang. Napasigaw ito at nangisay hanggang sa tuluyan ng naging abo. Pagka-uwi sa barangay, nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Raul. Pinagkasunduan nilang putulin na rin ang iba pang mga punong dalakit sa paligid ng San Felipe upang hindi na ito pagtaguan ng mga masasamang nilalang. Si Doro, ilang araw pang nananatili sa barangay. Tumutulong siya sa paglinis ng kapaligiran at nagbabantay sa mga buntis. Ngunit bago siya tuluyang umalis, kinausap niya si Lina. Malakas ang loob mo, bata. Hindi lahat ng babae sa edad mo ay kayang humarap sa ganitong panganib. gusto ko lang po kasing maprotektahan ang lugar namin. Ganun ba? Malay mo isang araw, baka ikaw na ang susunod sa mga yapak ni Teryo. Hindi po ako kasing tapang niya. Ang tapang hindi ipinapanganak, nililikha sa oras ng pangangailangan. Bago sumikat ang araw kinabukasan, lumisan si Doro. Nag-iwan lang siya ng sulat sa harapan ng kapilya. At ang nakalagay doon, hanggat may dilim, may mga nilalang nakakambal ito. Pero hanggat may liwanag sa puso ng tao, hindi kailanman maghahari ang kadiliman. Lumipas ang ilang buwan, naging payapa ang barangay San Felipe. Wala nang ulat ng nawawalang buntis, wala nang kakaibang alulong sa gabi. At ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa labas nang hindi natatakot. Ngunit sa puso ni Lina, Nardo at Pilo, hindi nila kailanman nalimutan ang mga gabing hinati ng dilim ang katahimikan. Tuwing gabi, bago matulog, tinitignan pa rin nila ni Lina ang bituin sa langit. Umaasa siyang muling makita si Teryo o kahit si Doro. Sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, iniisip niya kung may bagong panganib na paparating. Isang gabi ng Nobyembre, habang ang buong barangay ay abala sa pag-aayos ng kandila para sa undas,
May isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket na dumaan sa gilid ng sementeryo. May dala itong sako at isang matigas na kahon. Hindi ito pinansin ng mga tao, ngunit habang papalayo ito sa barangay, may batang nakakapansin sa kanya. Inay, yung lalaki yun. Parang siya si Kuya Teryo. Ngumiti ang ina pero hindi sumagot. Kinabukasan sa tabing daan, may natagpo ang sunog na katawan ng hayop. Hindi malaman kung kambing o aso. Ngunit ang nakapagtataka, may marka ng 3 bilog sa lupa, katulad ng markang nakita noon ni Lina sa noo ni Doro. Tumahimik na lang ang mga tao. Walang nagsalita at wala na rin nagtangkang ito ay imbestigahan pa. Pagkaraan ng 1 taon, si Lina ay pumasok bilang guro sa isang paaralan sa kalapit na bayan. Si Nardo ay naging tanod at si Pilu naman ay tumulong sa barangay bilang voluntaryo sa mga sakuna. Hindi na sila mga batang tumatakbo mula sa dilim. Sila na ngayon ang mga batang natututong tumayo sa harap nito. Sa kanilang mga kilos at desisyon, dala nila ang mga aral na iniwan ni Teryo.